Sir, okay lang po mag-SG ang walang training course na palakad lang ang lisensya po. Ayan ang tanong ni Jordan Biso. Ayan po, parami yung mga nagtatanong dito sa atin. Kaya isa-isahin natin sasagutin yan. Dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official. And ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at ating Facebook, Charles Francisco. Naway paki-like ninyo, and-share, at mag-comment at magtanong. Sa susunod, sasagutin natin yan. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan po, Kuya Isko Official muli. Ayan, sasagutin na natin yung tanong ni Jordan Biso. Yan. So, pwede daw bang magiging SG na hindi nag-training pero meron siyang palakad na lisensya? Okay. Actually, kung ikaw ay SG na or ka-5-9 na, kahit nagpalakad ka, siguro may idea ka na ang sagot talaga dyan is dapat hindi pwede, no? Iikis po yan. So, kaya nga kailangan ang mga SG at least nagdaan ka naman sana or nagdaan man lang sana ng PLTC, yung Pre-Licensing Training Course. Kaya dapat lahat ng mga nag-SG dadaan talaga dyan. Dahil yan ang pinaka-training ng SG, yung PLTC. Dahil yan ay 21 to 23 days yan na training araw-araw. 8 to 5 po yan ang pasok dyan. Yan yung training ng security. Yung the rest nun, pag nag-renew na ng lisensya is minsan 5 araw na lang dahil nga renewal na lang po yan sila. So ngayon, depende na yung kung saan ka magte-training. Dahil nga kung sa bangko ka, mayroong exclusive training yung mga bangko. Hindi lang siya kung basta saan ka lang magte-training. Kaya nga minsan, napapadubli yung gastos ng mga security. Dahil nga, lalo ngayon, mayroon ng mga kategori yung mga lisensya na kung saan ka nakapwesto, yun ang kategori ng lisensya mo. Ganun ngayon. Kaya sa mga nag-SG dyan na hindi nag-training, dapat nag-training kayo para matuto kayo. Kaya nga mayroon tayong mga SG na minsan hausyaw. At sila yung talagang unang-una na kung saan nagkakaproblema sa pwesto. Dahil nga hindi nila alam kung ano ang mga dapat o ano ang mga SOP na dapat gawin. Siyempre, number 1 yan, 11GO. Okay yan, basic na yan eh. Code of Conduct, basic na yan ng mga binabasa-basa, ginagawa. At saka kung ano-ano pang mga policy natin dyan. Kanya nga lang, kailangan mo talagang mag-training para ma-apply mo yung discipline. Ika nga sa sarili mo. Kaya nga, di ba, ang mga sundalo, ilang buwan mag-training yan? 6 months to 1 year. Maliban doon sa training na ginagawa, after ng training, mag-i-schooling na naman yung mga yan. Kasi nga bakit hindi yan nakukuha sa isang bisis lang, 'di ba? So kailangan yan paulit-ulit mo siyang ginagawa at syempre mag-upgrade ka na mag-upgrade ng mga kaalaman. Kaya siya nag-i-schooling. So same sa security. Ang security is nagpi-PLTC ka. Dapat pag ikaw ay nag-security. Ngayon after ng PLTC mo, mag-expire yung lisensya mo is magkakaroon ka ng renewal training ka na naman. So maaaring manadagdag na naman na kaalaman doon. At syempre after noon, pagkatapos mo mag-training, ang mga pwesto mo or mga kliyente or yung agency, may mga panibagong pa-training na naman yan. So may mga ganyan ka 5-9. So mayroong mga marksmanship training, no? Lahat maraming schooling na ginagawa, lalo na yung sa mga SM. May mga sariling training yan sila, may mga sariling schooling yan sila, may mga sariling seminar yan sila. Kasi nga, ibang establishment, iba-iba din yung mga dapat nating alamin at iba-iba din dapat yung ating malaman. Sa mga subdivision, iba din dapat yung iyong malalaman. Hindi iisa lahat ng sistema na po pwede mong malaman na isa ang dudutihan mo. Kaya nga, sa maraming nadutihan na ng iba't ibang pwesto is marami na siyang experience. Marami na siyang alam. Kasi hindi porket security ka is pag naka-duty ka ng condominium, pagdating mo sa bangko is alam mo na yung gagawin. Hindi siya ganoon. Kaya nga, naka-specialize yung mga training ng security kung saan ka nakapwesto. So, ganoon siya. So, ka 5-9, ang sagot dyan is talagang dapat mag-training talaga. Ngayon, halimbawa, nandiyan ka na sa pwesto, palakad yung lisensya mo, medyo mahirap yan. Marami kang hindi alam. Ngayon, ang gagawin mo na lang, siguro, mag-retraining ka na lang. Ganoon na lang siguro ang gagawin mo. So, ngayon, halimbawa, kasi actually, sa ngayon kasi, marami kasi naglalakad ng lisensya talaga, although hindi naman siya fake. Kaya lang, kung matsimpuhan mo yung fake, talagang problema yan.
kapatid, talagang mahuhuli ka at mas makukulong ka pa. Pwede ka pang makulong pag nahuli ka na fake ang iyong lisensya. Dahil nga syempre lalo kung mayroon kang dalang firearms, kasi nga mangyari is ma-illegal possession of firearms ka kasi wala kang lisensya. Kung fake pa ang iyong lisensya, dagdag kaso pa yon. Kaya dapat nagtitraining para legit talaga yung iyong pagiging security. Ganyan kapatid, ganyan ka 5'9". So sana at yung ating mga ka 5'9", mga nakapanood dito, hindi basta-basta mag-security kung alam nyo lang, no? Hindi basta-basta na magpalakad ka at nag-duty ka at nagbihis ka, security ka na. Oo, tama, security ka na, nakabihis ka na. Pero, ang laman dito, anong mayroon dyan? Tama na lang ba yung nakaupo ka? Ang alam mo, pagbihis mo, nakaupo, nakatayo. Hindi. Marami kang pwedeng gawin. Marami kang gagawin. Hindi lang sa paglalagbok. Unang-una dyan, yung discipline, kung paano mo siya i-apply. Customer service, kung paano mo siya i-apply. Maximum tolerance, kung paano mo siya apply. So yan yung tunay na mga security. At siyempre, kung paano mo i-apply yung tunay na trabaho. Yung mga trabaho ng security na kung saan nakapaloob doon sa mga SOP or mga policy ng company. Kasi dalawang policy ang sinusunod natin sa security. Policy ng security agency at siyempre policy ng kliyente. Hindi pwedeng isa lang ang susundin mo doon. Kailangan dalawa yung susundin natin. Policy ng agency at siyempre at policy ng kliyente. Yun yung mga susundin. Kasi nga, iba-iba din ang mga sistema ng mga security agency. Mayroong mga security agency na napakahigpit, no, sa mga policy. Pag sinabing no smoking while on duty, bawal talaga yan. Pag nakita ka ng inspektor, sigurado may paglalagyan ka. Bukas report ka sa opisina. So ganyan yan. Pag sinabing dapat naka-uniform, naka-duty, dapat naka-uniform ka. Pag sinabing complete uniform, naka-duty, dapat complete uniform ka. So ganun siya. So pag kulang ka sa uniform, isa man ang wala dyan sa katawan mo, report ka sa opisina. Memo ang abutin mo. So may mga ganong security agency. Kaya sa mga pakaangkaangdan niya na security na hindi nakaranas ng ganon, abay, hausyaw kayo, mababang uri kayo. So, lalo pag si Kuya Isko, ano na ako mag-inspection sa inyo. Pero, mabait tayo. Alam ng mga video guard dyan, shoutout sa inyo. Alam nila yan. Kinakausap lang natin ng tao. Tawag na tatlong pagkakataon na kailangan natin pagbigyan. Pag hindi nasunod yung tatlong pagkakataon, ay pang-apat nun, sigurado. Punta ka na sa opisina, memo ka na, sigurado mag-explain ka na. So, kailangan ganun. So, kasi hindi rin po pwede na palata-lata ka lang. Hindi rin pwede na hayaan mo lang. So, ganun, ka 5'9". Kaya, kung ikaw ay hindi nag-training, pag ikaw ang walang training, or hindi ka naglalo, kung hindi ka nag-PLTC, hindi mo talaga alam lahat ang dapat mong gawin. Kahit sabihin natin, nag-duty ka na, marami ka pa rin hindi alam. So, unang-una, sa discipline nga. Yun yung isa sa nagiging problema kung bakit maraming mga SG na nagkakaroon ng kasagutan, kaaway, no? Kumbaga nagkaroon ng problema sa duty dahil nga sa simpleng pagkakataon na hindi magandang approach, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sigawan, humabot na sa sakitan. Dahil nga pag ikaw ay walang maximum tolerance at walang customer service na po pwedeng ikainis kaagad ng customer, is mag-trigger kaagad yon. Then ngayon, kung yung customer naman, kasi ang customer talaga, hindi natin maalis yan, na talagang maraming customer na masusungit. Ngayon, tayo ang magdadala nun kung paano natin siya i-handle. Kaya nga, may tinatawag nga tayong training, customer service, para may handle natin kung gaano man kasungit o gaano man kawalang hiya yung customer na hinaharap natin. Marami pong walang hiyang mga customer. So ngayon, kung medyo pusong mamon tayo at mahina yung ating kalooban at mahina yung ating isipan, hindi ka po pwede sa mga ganong situation. Dahil nga, hindi ka po pwedeng ilagay dyan sa mga ganyang pwesto. So kailangan yung mga matataas talaga na pag-iisip at marunong umunawa at marunong humarap sa tao at makipag-usap. So, bakit nga ba nangyayari yun? Dahil nga, siyan yung mga SG na paulit-ulit na nagseminar, paulit-ulit na nag-training, alam na nila kung ano dapat gawin. Yan ang kaibahan ka 5'9" kung wala kang training. So, maraming pagkaiba dyan, marami. Okay? So, ayan, may mga kasunod po tayong katanungan. Abangan yung ating mga kasagutan. Dito lang sa ating channel, Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV at Charles Francisco. So mabuhay po ang lahat.
like and share and subscribe at mag-comment sa comment section. At sa susunod na video, sasagutin natin kung meron kayong tanong. So muli, mabuhay and mabuhay Pilipinas. Maraming salamat. Gwapong Biyahero TV.